Hindi ho natin nakikita na minsan pala maging sa pagsamba natin, instead na tayo na sumasamba, we are offensing the Holy Spirit. At ang wika po doon ng Panginoong Jesucristo sa isang Samaritanang babae, sa Juan 4, 23 at 24, ang panahon ay darating at ngayon na, nasasambahin ninyo ang Diyos. Saan? Sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang pagsamba ay pagsamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. At pag tayo ay hindi sumasamba sa Espiritu at katotohanan, kapatid, tatandaan po natin anumang bagay na ating ginagawa dito sa loob ng sanctuary ay hindi po ito nagiging mabuti sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng tao, okay. But we're not pleasing God. At yun ang gusto ng Diyos, to please Him. Now, ang pagsamba natin should be in the Spirit. At kaya ngayon, nakikita natin ano ba itong gawa at naturalesa ng Espiritu Santo. Na parang lang sa ganun, pag kayo ay nananalangin, you always invoke the presence of the Holy Spirit. When you ask, you invoke the presence of the Holy Spirit. When you do things, if you want to make a decision for your lifetime, for your family, for your work, you invoke the presence of the Holy Spirit. Meron siyang gawa. Yung gawa na ito, yun ang ating pag-usapan. Ngayon, ang gawa ng Espiritu ay makikita yan sa salitang Griego na dunamis. So, the Greek word of the work of the Holy Ghost is dunamis. Anong ibig sabihin ng dunamis? Ang ibig sabihin ng dunamis ay mighty acts, miraculous work. It is a power, it is an ability to show miraculous power and mighty acts. At kung ang banal na Espiritu ay dunamis, ang gawa ho niyan, something that is so overwhelming. It's miraculous in nature. It is mighty. Hindi ho basta gumawa lang, hindi basta nagawa. Pero ang banal na Espiritu, ang kanyang ipapakita, dunamis, mighty, makapangyarihan yung kanyang kikilusin, makapangyarihan yung kanyang gagawin sa inyo at sa akin. At pag ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nagpapahayag sa inyo, mga kapatid, you will see miraculous things. Something that is extraordinary. Something that you cannot imagine. And sometimes, you cannot understand it. But the power of the Holy Spirit will manifest accordingly para makita ninyo na ang Diyos ay buhay. Ngayon, kapatid, bago ko itutuloy ito, I want to convict you. Gusto ko kayong i-convict ngayon, umaga, na itong kalagayan natin sa mundo ito, kung paano tayo ikilos mabubuhay, it should be within the work of the Holy Ghost. Ngayon, kung pinaniniwalaan ninyo ito, mga kapatid, meron ba kayong gustong ipahayag sa Panginoon ngayon? Meron ba naman ang puso ninyo na sa tingin po ninyo kailangan ho ang pagkilos ng Diyos? Kung mayroon man, kapatid, pwede bang sa sandaling ito, mananalangin ako ng maiksi? Gusto ko na ang puso ninyo na ibubukas sa Panginoon ay inyong hihingin ang presensya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At pag dumating yan, kapatid, ay ihanda niyo ang sarili ninyo doon sa kanyang gagawin.
Because the Holy Spirit can only be experienced when you receive it. Holy Spirit is not an imaginary thing. He's not an imaginary person. He is alive. So when you receive it, kapatid, prepare. Because the Holy Spirit will do something magnificent. Dunamis sa inyong mga buhay. Whatever it is, pamilya, pera, trabaho, office work, schooling, whatever it is. Yumuko tayo sa dali. Gawin po ninyo. At pwede ho bang yung kamay ninyo na kanan, tapat niya sa puso ninyo as I pray. You want healing? Nagpatingin ka na sa doktor? Nothing else happened? Just put your hand just above your heart. And let the Holy Spirit work upon you. Kikilos ngayon. Dahil atin siyang aanyayahan na dumating sa kalagitnaan. Mangungusap sa inyo, papahayag na makapangyarihan. Panginoon, sinugo mo pala ng Espiritu para sa amin. Pagpapahayag ng kapangyarihan, inaanyayahan na namin siya, O Diyos. Banal na Espiritu, bumaba ka ngayon. Inaanyayahan ka namin. Kumilos ka sa kalagitnaan ng pagsambang ito. At ipakita mo sa iyong mga anak sa kanila ang iyong gagawin. Meron silang mga hiling, meron silang mga pinagdadaanan. Meron po sila, Panginoon Diyos, na kalagayan na po pwede lamang tumugon ay ikaw. Banal Espiritu, hipuin mo, puspusin mo ang bawat isa na naririto ngayon. At hayaan mo maranasan ng kapangyarihan na nasa iyo. Salamat, Banal Espiritu. Mananahan ka. Papakayag ka. Amen. Ang kinipunin niyo. Ngayon, anong gawa ng Banal Espiritu? Ano ang kanyang kalagayan? Kailangan maunawaan ninyo. Hindi ho ninyo mararanasan ito unless meron kayong naiintindihan sa kanyang gagawin. Ito ay una sa Roma 8:5-9. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Tama yun. Ang mundo ay laman. Kung tayo ay nasa mundo, we are operating within the flesh. Kaya pag meron kang desire, kapatid, it is the desire of your flesh. So when you are in the world, then you are living in flesh. Kaya ho tayo mga kapatid, yung mga iniisip ninyo, yung mga desires ninyo, lahat po ng yan ay flesh. Laman. Kaya sabi po dito, nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Kadalasan pa sa tao ngayon, ang gustong-gusto nila ay mabuhay sa laman. Dahil yung ang mundo, ang ibinibigay, ay tungkol sa laman. Tama ho ba yun? O, kita ninyo, pumunta kayo, paglabas ninyo rito, mamaya hanapin yung pagkain. Pag kayo naghahanap ng pagkain, laman yan. Naghahanap kayo ng magandang damit, that's all about flesh. Naghahanap kayo ng magandang bahay, that's all about flesh. Lahat ng bagay ng laman. Ngayon, pag ikaw kapatid, sa laman, ang pagtalima mo sa laman. Kaya ang binibigyan mo ng pansin, yung laman. Hindi yun tungkol sa Espiritu. Kaya ang sabi ngayon, dapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sa